guys, kami. Good afternoon. Yan. Pupunta tayong Nabali. Tapos may gagawin lang ako doon. Pero ang purpose ng vlog natin ngayon is to review this Husqvarna Sparkpelen 401. Ito yung bagong motor natin. So marami na tayo nakita dito sa Sparkpelen natin nung ginamit na natin siya. Maganda rin talaga pag nakapag long ride kayo, no? Nakikita mo na yung mga magaganda at hindi magaganda sa motor. Motor na ako kasi baka ngayon traffic, di ba? Actually work related naman yung pupuntahan ko. Ayan. Kaya hindi tayo nakapag-ride ng this long weekend kasi Call of Duty kailangan ko dumuti ng Sunday and Monday. So wala tayong magagawa. Yan. So eto ngayon, sige, umpisa na natin yung review ng onte dito sa ating Sparkpelen 401. So 373cc. Tapos ito yung Sparkpelen natin, more on Neo Scrambler. Yung Bitpelen kasi more on ano naman siya, Cafe Racer. So magkaiba yung dalawa. More on aggressive yung Bitpelen. Problema lang natin dito, maliit lang talaga yung tank capacity niya. Yung torque, nakita niyo naman, lakas. Lakas ang torque. Second, naka easy shift siya or quick shift na tinatawag natin, pero sa KTM easy shift siya. So malaking bagay yon dito sa Sparkpelen. And the shock naman, ayos din naman yung shock niya. Hindi naman ganun katagtag, pero not totally the adventure bike. Malaki yung difference din talaga nila kahit na naka WP na shock to. So and then itong motor natin na to, na Sport na to, 2022 model. So pinagkaiba nito sa 2021, ito ay Asian height, para na talaga sa mga Pinoy, kaya abot ko na siya. So ground clearance, medyo pangit lang kasi nung naging Asian height siya, ang bumaba ay yung tawag dito, yung kanyang pipe sabit kasi. So may diskarte naman gagawin dito, nag-iipon lang ako. Ito naman yung rerouting ng pipe. Yan naman siya. So papagas muna tayo, ha? Maya ulit. Alright. Alright. Ngayon, pagpunta natin ng Nabali, first time natin dadaan ngayon dito sa Calax. Makikita natin tong Calax ngayon dito sa may silang exit tayo papasok. Buhay na
buhay na naman ang torque nito motor. Yan. Alright. Sasabutan tayo magdadaan. Pakita ko lang sa inyo yung mga binago nung dating may-ari nito. Ayos na rin to, no? Wala nang beaten sa ano. Wala nang beaten. So okay naman siya sa singitan kasi maliit lang, kaya walang problema. Sarap ng quick shift, tayo na mga problema. Yan, nahuli ko na rin yung discarte ng neutral na to. Medyo may problematic ang neutral nito, so papa-recalibrate lang natin. Kaya yan, so mamaya na ulit. Yan, so dito tayo liliko. Yan, pupuntang Calax. Papalit din tayo busina. Pangit ng busina natin, pero ayoko nung PIAA na snail horn. Well, tayo dapat yung parang beep beep lang din, kasi pag naglagay tayo busina dito, kitang kita talaga. Silang exit, pero baka magkaroon pa ng ibang exit once na naayos na. Yeah. So pag dumire-diretso tayo doon, sabutan niya, ano, munting ilog yan. So syempre pakana na tayo, wide vehicles. Hi! Nice, oh, laki oh. Ito na. Ito problema sa ano, walang compartment, hindi pa ako nag-backpack, wala tayong tubig. Ito, gliding na lang tayo kasi mababa naman po, tipid pa tayo sa gas. Maintain na lang natin yung 100 na takbo.
Hindi pwede lower ng sasakyan dito at motor. Kasi dito, taas talaga ng humps. So alright. Tumala tayo. Ayan. Pwede na siguro. 5 hours later. So ito na yung ating Husqvarna Sparkpelen 401. So hindi na natin di-discuss kung ilan yung mga RPM, Newton, basta ganyan. So 373cc siya. So ito na siya mismo. So sabi ko nga kanina, ito yung ating Sparkpelen na Asian model na. So mababa na siya, pasok na siya sa mga height ko na 5.5 yung height. Pero may isa lang tayong problema dahil bumaba siya. Ito nag-compensate itong tambucho. So may paraan naman dyan, i-reroute lang yan, yung tambucho na yan. Euro 5 na kasi to, so magiging Euro 2 siya. Papunta yan dito. Ayan. So dito paakyatin, tapos dyan. Basta yun. So more or less pag nasa KTM ka siguro mga more or less nasa 10,000. So pag kay may tinanungan tayo mga 9.3 o 9.5 pwede na. So magagawa naman na niya. Ano lang yun yung canister lang yun, yung canister, yung tubo lang yun. Hindi kasama doon yung mga slip on na pipe. So yun. And then the tank capacity niya ay 9.8 liters lang. So maikli lang yung mapupuntahan niya. And yan yung ating dito dashboard, yan lang siya, as in yan lang yung makikita mo sa dashboard. So maliit lang masyado, 'di ba? Ayan, yan ang ano lang ng Sparkpelen. Pero in terms of weight, nasa 150 lang siya. So ang gaan niya talaga. Dito sa side na to mukha siyang big bike, pero pag dito mo tinignan, para lang siyang small bikes talaga. So ang ikli niya, hindi siya yung typical na motor na big bike na medyo mahaba. Ito maikli, pinaikli pa nga yata lalo. Tapos yan, yung handlebar niya mas simple lang. So yun lang naman, simple lang. Yan. Yan, tapos naka dual sport na tire. Yan. So ano pa ba mga question nyo dyan? So makita nyo na yan pag umaandar na tayo, kung may makikita tayong kakaiba. So meron pa pala, sorry habol natin, yung neutral neto medyo mahirap hanapin. So ang technique dito, habang alam ko na papunta ka na dun sa destination mo, pag malapit ka na from Primera, mag neutral ka na, kasi habang maandar doon mas madali hanapin yung neutral niya. Pero as per Milan, para i-recalibrate lang natin yung parang sa neutral sensor niya. So tingnan natin, no? So yan, sana may long ride natin to. Tingnan natin kung anong datingan nito. Alright, yeah. Alright, pauwi na tayo. Yun lang. Nakita nyo naman na ano yung meron sa ating Sparkpelen. Hindi ko na masyado din itahin kasi ang dami naman na rin nag-review na ito. So nakita, alam nyo na. So yung basic lang naman yung sinabi ko. Pero in fairness, masarap gamitin to si Sparkpelen. Yung torque niya grabe.
matutuwa kayo sa torque niya. Kulit eh, no? Nagka-clutch pa rin ako. Oh, gagawin mo. Sana kasong init. Para pag pinagkakamalang maliit lang yung motor natin. Alright. Ito, ang problema pa, hindi tayo pwedeng bumangking ng gusto. Sasabit talaga. Tsaka naka dual sport tayo. Hindi talaga siya pang banking. Yan. Alright. Magkano? 20. Ito 27, no? Wait lang. 27. Sakto. Thank you. Wait lang. Wait lang. Alright. So, paano mga ka-squammy? Yan dito na lang. Salamat. Yeah.